Ayun, di ko alam kung ano yun. Lipids and profile, LDL, HDL, triglycerides, total cholesterol, VLDL. Yun. And then, uric acid, urinalysis, estradiol, and testosterone. So, nakalagay dito may remarks, which is, please do total testosterone, fasting for 8 to 10 hours. Please do 8 a.m. extraction diagnosis, metabolic syndrome, RO diabetes, or hypogonadism. So, yun yung mga test. Ipa-flash ko na lang dito kung ano yung mga test na ginawa sa akin. So, basically, before po ako magpa-lab test, syempre nag-Google din tayo, nag-YouTube tayo kung ano nga ba ang mga kailangan i-test before ka mag-undergo ng HRT or hormone replacement therapy. So, number one is of course yung sugar level mo kung may diabetes ka pa, yung blood test mo, and then yung total blood count, hemoglobin, yung mga cholesterol level kung meron ka. So, yun yung mga iti-test nila. But don't worry, very, ano naman siya, huwag kayong matakot ha. Ang blood test talaga is, kailangan nyo to before you do your transitioning. And then, of course, number one is urinalysis, kung gaano ba ka-healthy yung kidney mo. If it's ready for transitioning or accepting medicine, kasi talagang dalawang iinumin mo. It's like a maintenance for transgenders. As transgender, ito yung talagang maintenance natin to sustain yung testosterone level natin medyo bumaba at yung estrogen natin yung medyo mas madami. Kasi nga, bioidentical estrogen, so kailangan ng katawan natin to para mag-transition tayo. You know what, I'm very thankful kasi nag-pray talaga ako before ako pumunta talaga dun sa hospital to get my result. Nagdasal ako na, Lord, gusto ko po talaga na yung level ng creatinine ko is, alam mo yun, normal level, hindi siya mataas. Pero thank God talaga, dininig yung panalangin ko na maging normal lahat ng mga lab test ko, which is good. God is good. God is great. Itetest nila yung testosterone level mo. Talaga yung testosterone count, kailangan nilang malaman yun. And then kung ano yung level ng estrogen mo sa katawan. So I've been transitioning for 7 years. And then, ito yung combo ko talaga. Progenon brown and Prolaton germinal. Yan talaga yung hormones ko. At nagdadayan pills din ako, which is not recommended, guys. So, kagaya ng sinabi ko sa inyo, huwag kayo magsa-self-medicate kung kaya nyo naman. Pag-ipunan nyo before kayo mag-transition. And then kung iinom kayo ng pills, guys, isa lang talaga siya, ha? Huwag niyong damihan. Hindi ibig sabihin na isang lagok mo, magiging babae ka na kinabukasan. This is a long journey of transitioning. It will take around 3 months and 6 months kung bago pa lang talaga nag-transition to see the effect. Hindi talaga siya instant, guys. Para ka nagwi-weight loss na kung nag-diet ka ngayon, bukas mababawasan ka ng timbang. Hindi siya ganun, guys. It's a lifelong journey of transitioning. So, I really recommend for you to get checked. By the way, lahat ng lab test ko is covered naman ng health card ko, which is yung Medicard. Nag-total siya ng around mga 3,500 pesos. Lahat-lahat na yun, from blood, urinalysis, and then testosterone. So, lahat ng yun, wala akong ginastos. Pati yun sa consultation with the doctor, wala po akong ginastos doon. Thank you! Thank you, BPI AIA. I think MaxiCare covered din sila. I'm not sure about IntelliCare and other health card kung covered sila. Pero ayun ang masasabi ko sa inyo, guys. Kailangan nyo talaga mag-transition ng safely. So I also had a friend na the same as me, nag-self-medicate din siya. And then, thank you na lang talaga sa mga TikTok influencers. Sila Daisy Dulay and Heart Imotera. Guys, makinig kayo sa mga TikTok videos nila. Talagang very helpful yun. Lalo na sa pagka-transition. Kagaya na sinabi ni Heart Imotera, number one, you have to take the pill once a day lang. Huwag kayong magdadalawa, tatatlo. Hindi big sabihin na tatlo yung ininom mo. Mag-i-effect agad siya. Kawawa naman yung kidney mo. Guys, alam ko medyo biro yung sinasabi natin na die beautiful or whatever. Pero kailangan mo din i-consider yung health mo. Yung health, yung dugo mo. Actually, nung before ako magkaroon ng lab test, sinanong din ako ng doctor ko if sa family ba may mga critical illnesses such as yung mga stroke, heart attack, or cancer, or mataas yung sugar and cholesterol. So, yun, tinanong din yun. So, I was very honest with her na
yung sa father and mother side ko, may stroke sila na critical illness. And then, doon, tinest din ako with regards to my sugar level. So, normal naman yung lahat. Kasi I'm very active with exercise. Personal trainer din naman yung partner ko. Kaya, maganda siya. Diet din. I think sa mga Filipinos talaga, likas na talaga sa atin. We were born na kumakain talaga ng rice, sugar, every morning, di ba? Yun naman talaga yung ating routine. Pero what I'm trying to say is, kung kaya nyong i-less, di ba? Or i-shift nyo na agad. Kung nag-rice kayo, usually talaga, sugar makes you hungry. That's number one. Kaya kung kaya nyo naman na medyo mag-less ng sugar or do any types of diet, intermittent fasting, ketogenic diet, 1 meal a day, yun yung mga magagandang type ng yun yung magagandang type ng diet. So, pili lang kayo kung ano sa tingin nyo yung effective sa inyo. Low carb diet, di ba? For me, I'm doing a 1 meal a day and ketogenic diet. So, ketogenic diet is more on fat, less ng protein at no carbs. Yun yung diet ko today. And then, mabilis ka din mag-lose ng weight. Kasi nga, yung katawan mo, lalo na pag nag-intermittent fasting ka, pinutunaw kasi niya yung fats mo sa katawan para maging energy. So yun, kaya nag-lose ng weight yung ibang mga tao. So it's better to have a very active lifestyle and also continue to do diet and exercise, yung mga lakad, jogging. Alam mo yun, wala namang masama sa mga ganon. Yun yung pinakamadaling exercise, yung maglalakad-lakad ka lang every morning. I know na medyo likas sa mga Filipinos talaga yung tamad. Yung mas nanaisin pa talaga nakahilata lang sa gabi. You know what? I discovered na para hindi ka tamarin at mag-exercise ka kinabukasan, dapat matulog ka ng maaga. For me, natutulog ako ng 9 and 10 p.m. And then nagigising ako ng 5:30 or 6. Mag-start na ako nun mag-prepare para sa jogging, sa exercise, gano'n. Yun ang ginagawa ko para hindi ako tamarin. And then, huwag ka masyadong iinom ng tubig sa gabi para hindi ka naiihi. Kasi medyo, di ba, aminin na natin yan, pag umiinom tayo ng tubig sa gabi, after 1 hour, after 2 hours, may iihi ka. So medyo yung pattern ng sleep mo, hindi talaga siya magiging maganda. Kaya, minom ka na, alam mo yun, 6, 7, 8 in the evening. So, inom ka na para tuloy-tuloy yung tulog mo. Mas maganda kasi mas marami kang tulog kaysa mas marami kang gising, guys. You need sleep. You need your internal organs to rest para effective yung transitioning mo. And then, lahat kung nagiinom ka ng vitamins, mas maganda. Ito yung HRT na na-recommend ng endocrinologist ko sa akin. Number 1, for my estradiol valerate, which is Progenova, that's 2 mg tablet. So, once a day lang siya. And then, yung anti-testosterone ko naman or male blocker is spironolactone, aldactone, 50 mg or 50 mg per tablet. So, ito naman, iinumin siya after ng breakfast mo every day. Meaning, sa umaga siya iinumin. And then, yung test sa akin is 3 months of doing that. So, 3 months akong iinom ng estradiol ko. Ang follow-up check-up ko po sa endocrinologist ko is after 3 months. So, December ako babalik doon. I-check nila yung estradiol kung mataas na at na-reach na talaga ang peak. Kasi after that kasi magme-maintenance ka na lang talaga. So, they will be recommending you another medicine, another hormone para at least masustain mo na talaga yung estrogen level mo at yung pagbaba talaga ng testosterone level. May isa pa palang sinabi sa akin yung aking endocrinologist when I was doing the consultation with her. Ang mga injectables talaga is every 2 weeks siya, guys. Hindi siya every week. Okay? Yun ang sinabi niya sa akin. Kasi medyo matapang kasi siya. Now, what will happen if nag-overdose tayo ng estrogen? There is a blood clotting sa mga arteries natin. So, that's a high potential for stroke and cardiovascular yung aatakihin tayo sa puso. So, isa yun sa mga malaking effect
kapag nag-overdose tayo ng hormones. Kaya kailangan talaga magpa-check tayo ng endocrinologist natin para alam natin kung anong level na tayo pagdating sa estrogen, pagdating sa testosterone, at para na monitor din natin siya. Maganda talaga na ang hormones natin is bioidentical, which is yung progenon brown, bioidentical woman din siya. Progenon brown is a bioidentical estrogen, so maganda rin siya. Yung pangalawa naman is progenova, yun talaga yung oral na bioidentical hormone. So, parang kagaya lang din siya ng hormones ng mga babae. Ang sabi niya sa akin, lahat ng mga nagme-menopause na mga babae, nagtitake din sila ng HRT para masustain yung estrogen level nila sa katawan nila. Saan ko nga ba nabibili yung aking estrogen and male blocker? Sa Mercury lang siya, guys. May ibibigay kasi sa'yo yung doctor mo na, of course, yung prescription. And this is very important kasi may mga Mercury na hindi sila nagbibigay ng product. Sa Mercury lang siya, guys. It's available. Dito sa Mandaluyong, mabilis ko lang siyang nabili sa Mercury sa Parangka at Mercury sa may Boni MRT Station. Doon ko lang sila nabili. Kaya, magkano nga ba ang Aldactone? Ang Aldactone is 305 pesos. So, it's 10 tablets. Isang banig lang siya. Makakatipid tayo sa Progenova kasi nga 28 tablet siya. Isang carton na siya. Around mga 650 pesos lang yun. So, sabihin natin in a month, kung susumahin natin yung 28 tablet na I hope na nakatulong itong vlog na ito sa inyo, lalo-lalo na sa mga trans sisters ko dito na gustong mag-transition safely from male to female. To know more about who is my endocrinologist, please message me in my Instagram, in my Facebook. I will reply as soon as I can. So that's it. Thank you, everyone. Have a wonderful day. Have a safe transition. Thank you.